Hello everyone, welcome to Taglish Recap, ang inyong source ng Taglish Manhwa Recap content, in Taglish para mas feel na feel ninyo. Simulan na natin. Maraming salamat sa lahat ng nag-like at nag-comment sa ating recap. Sobrang nakaka-motivate ang support nyo. Kaya simulan na natin. Pumasok si Jorginho kasama si Mulo Osho, pareho silang nag-iisip kung dapat ba nilang magkaroon ng pagkakataon na aminin ang totoo sa isa't isa. Nag-aalinlangan si Jorginho, iniisip kung sakaling isipin ni Mulo Osho na wala talaga siyang silbi. Si Mulo Osho naman ay nag-aalangan din, iniisip na baka paniwalaan ni Jorginho na siya ay tunay na hanggal at iwan siya. Sinabi ni Jorginho kay Mulo Osho na may gusto siyang ipaalam sa kanya. Naisip ni Mulo Osho na ang gustong sabihin ni Jorginho ay nagpapanggap lang siya na walang silbi, at alam na niya ito mula pa noong simula. Ngumiti siya habang nakatingin sa kanya na nag-aalinlangan, iniisip na dahil kusang loob siyang aamin, patatawarin niya na lang ito. Maraming iniisip si Mulo Osho pero nagpapanggap siyang interesado sa kung ano ang gustong sabihin ni Jorginho. Bago pa man makapagsalita si Jorginho, biglang tumunog ang kampanilya niya na itinatago. Naisip ni Jorginho kung bakit si Blue Sparrow ay naghahanap sa kanya sa oras na ito, ayaw niya talagang umalis. Nag-aalinlangan siyang magsabi ng kahit ano kay Mulo Osho, kaya't nasabi na lang niya na kailangan niyang pumunta sa banyo. Tiningnan siya ni Mulo Osho at naisip na isa siyang duwag. Naisip niya na kung hindi niya sasabihin, siya na lang ang magsasabi. Sinabi ni Mulo Osho kay Jorginho na maghintay muna, may gusto rin siyang sabihin sa kanya. Naisip ni Jorginho, sasabihin ba ni Mulo Osho na ang pagpapanggap na hanggal ay drama lang? Ngumiti siya sa isip niya. Iniisip na alam na niya ito simula pa lang. Nagpakita siya ng interes sa kung ano ang gustong sabihin ni Mulo Osho. Si Mulo Osho ay papakawala na sana ng sasabihin, ngunit biglang nag-vibrate ang kanyang salamin sa kamay. Tumigil siya at naisip, bakit si Ung ay tumatawag ngayon sa lahat ng oras? Sinabi ni Mulo Osho kay Jorginho na kailangan din niyang pumunta sa banyo. Pareho silang hindi nagsabi ng totoo sa isa't isa. Tumayo sila, at sinabi ni Jorginho kay Mulo Osho, magkita na lang tayo ulit mamaya. Sumang-ayon si Mulo Osho. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita nila ang isa't isa na umaalis sa inn. Nakita ni Jorginho si Mulo Osho, at sinabi ni Mulo Osho, ang galing naman ng pagkakatugma natin. Tinanong siya ni Jorginho, hindi ba pupunta ka sa banyo? Wala siyang handang sagot, kaya sinabi ni Mulo Osho na sinabi ng nanay niya noon na sa kultura nila, dapat ang mga babae ay panatilihin ang distansya sa lalaking mapapangasawa bago ang kasal. Napahiya si Mulo Osho sa loob, iniisip kung ano ang pinagsasabi niya, baka isipin ni Jorginho na isa siyang kakaibang tao. Tinitigan siya ni Jorginho nang may pag-usisa, iniisip kung totoo bang may ganitong kultura, pero tama si Mulo Osho, dapat nga nilang panatilihin ang distansya bago sila ikasal. Tinanong ni Mulo Osho si Jorginho kung ano ang ginagawa niya doon. Hindi rin siya nakapaghanda ng sagot, kaya sinabi niya na ang hindi pakikinig ng musika habang papunta sa banyo ay nagdudulot ng constipation disorder. Kaya kailangan niyang lumipat sa isang tea house na may banda. Si Jorginho ay patay na sa loob, iniisip, ano ba itong pinagsasabi ko? At napaisip si Mulo Osho na kung totoo nga, baka kailangan niya itong ipasuri sa doktor ng kanilang clan. Ngumiti silang dalawa, at sinabi ni Jorginho na hahanapin niya ito mamaya. Sumagot si Mulo Osho ng, okay. Habang paalis na si Mulo Osho, sinabi ni Jorginho sa kanya na huwag siyang maglibot masyado at mag-ingat na hindi maliga. Nang makahanap ng tahimik na lugar si Jorginho, sinabi niya sa sarili, grabe, nakakahiya talaga yon. Dumating si Blue Sparrow, tinitigan siya ni Jorginho at sinabi na dapat may mahalaga itong sasabihin, kung hindi, isusubsob niya ito sa alak sa ilalim ng mga paa niya. Natakot si Blue Sparrow at sinabi na may problema talaga, may kilos ang mga tao. Tinanong ni Jorginho kung bantayan ito at kung may kinalaman ito sa Huang clan. Sinabi ni Blue Sparrow na tama, si Huang Yeong ay umalis ng palasyo ngayong hapon. Pagbalik sa kanyang tahanan, nakipagsabuatan siya sa kanyang ama, si Minister Huang, sa study room. Jorginho ngumiti at sinabi kay Blue Sparrow na mukhang hindi na makapaghintay ang Huang clan na i-frame si Mulo Osho. Sinabi niya kay Blue Sparrow na ihanda ang unmanifested poisoned insect.
Pagkatapos ng Lantern Festival, pupunta si Zhao Jinyo sa Huang Residence. Sa kabilang banda, pumunta si Mulo Oshu sa isang tahimik na lugar. Tumingin siya sa paligid at sinabi, "Walang tao dito, pwede na to." Tumingin si Mulo Oshu sa kanyang hand mirror at tinanong si UNG kung ano ang nangyari. Tinawag ni UNG si Mulo Oshu na Spirit Lord at tinanong siya kung nakaranas ba siya ng anumang panganib dahil hindi siya makontak kanina. Naging seryoso si Mulo Oshu at tinanong kung kailangan ba niyang mag-report sa kanya palagi. Sinabi ni UNG, "Hindi ko po magagawa, Lord." Sinabi ni Yunji kay Mulo Oshu na nakarating na siya sa capital at tinanong siya kung ano ang susunod na utos. Sinabi ni Mulo Oshu, "Sige, sa mga susunod na 2 araw ay hahanap ako ng paraan para makapasok sa Zhou Residence." Tinanong niya si UNG kung ilang araw pa bago dumating ang iba pang mga reinforcement. Sinabi niya na para matiyak na walang magiging aberya, nagdesisyon ang Great General Uashan na sumama, kaya tatagal pa ng ilang araw. Ngumiti si Mulo Ashoy at sinabi, "So, si Uashan ay darating din." Si Ushi at Zhao Jinyo ay nasa Dan Realm, na isa sa mga piling eksperto sa loob ng clan. Mabuti at makakasama siya sa pagkakataong ito. Sinabi ni Mulo Oshu kay UNG na kapag dumating na ang oras, kunin agad ang Chalcedony Mine para maiwasan ang anumang aberya kung magkakaroon ng delay. Sumagot si UNG, "Opo, Lord." Pagkatapos, nagkita sina Mulo Oshu at Zhao Jinyo sa isang inn. Habang naglalakad sila papunta sa Zhao Clan, magkahawak ang kanilang mga kamay. Sinabi ni Zhao Jinyo sa kanya na ang bilis ng panahon. Tinanong ni Mulo Oshu kung oras na ba para bumalik. Sagot ni Zhao Jinyo, "Oo, at darating din bukas ang protocol officer mula sa palasyo." Sinabi ni Mulo Oshu na ayaw niya sa protocol officer. Pagdating nila sa Zhao Clan, sinabi ni Zhao Jinyo kay Mulo Oshu na sa susunod ay babalik silang muli. Sinabi ni Zhao Jinyo, "Syempre." Tinanong ni Mulo Oshu si Zhao Jinyo, "Ang isang Zhao citizen ay hindi lulakuhin ang kapwa Zhao citizen, tama ba?" Sagot ni Zhao Jinyo, "Hindi ko lalakuan si Mulo Oshu." Pareho silang masayang-masaya pagkatapos nito. Iniwan ni Zhao Jinyo si Mulo Oshu sa bahay at umakyat siya sa rooftop. Tinanong niya si Blue Sparrow kung dinala ba niya ang unmanifested poisonous insect. Sagot ni Blue Sparrow, "Oo naman." Sa Huang Clan, naglalakad ang Imperial Consort kasama ang kanyang maid. Nakita niya ang kanyang ama at tinanong kung bakit siya naroon. Ngumiti ang ama at binati siya. Sinabi ng Imperial Consort, "Ama, ano ang ginagawa mo? Pamilya tayo." Sagot ng kanyang ama, "Hindi natin pwedeng kalimutan ang tamang etiketa." Habang nangyayari ito, tinitingnan sila ni Zhao Jinyo at Blue Sparrow. Mula sa rooftop, tinanong ni Blue Sparrow si Zhao Jinyo, bakit ang tanda-tanda na, pero napakarespeto pa rin niya sa pagbati sa sarili niyang anak na babae. Sinabi ni Zhao Jinyo kay Blue Sparrow na ang bobo niya, at binanggit na sobrang maingat talaga ang matandang Huang Yu. Tinanong ni Zhao Jinyo si Blue Sparrow kung nakita ba niya ang maid. Nalito si Blue Sparrow. Sinabi ni Zhao Jinyo sa kanya na ang maid na iyon ay especially iyan ng Emperor, kaya maingat si Huang Yu kahit sa loob ng bahay upang maiwasan ang mga chismis, talagang mahusay siya. Naisip ni Zhao Jinyo na alam naman ng lahat na ang kapangyarihan sa militar ay nasa Zhao Clan, na dahilan kung bakit iniisip ng iba na wala ng authority ang militar ng digmaan. Pero sa nakaraang buhay, nakita niya na si Huang Yu ay isang talentadong tao. Kahit na naging empress na si Mulo Oshoy, nanatili pa rin ang pakinabang ni Huang Yu. Tinanong ni Zhao Jinyo si Blue Sparrow na hanapin ang pagkakataon para masusing maimbestigahan kung tapat ba siya kay Ji Shinhei. Kung totoo, kailangan niya itong alisin, pero kung hindi, promising siya. Tinanong ni Blue Sparrow kung anong plano ng High Priest. Sinabi ni Zhao Jinyo na magsisimula siya sa mga anak nito at hiningi kay Blue Sparrow ang unmanifested poisonous insect. Habang papalayo ang Imperial Consort, naramdaman ni Huang Yu ang presensya ng isang tao. Tumingin siya sa rooftop pero wala siyang nakita, kaya inisip niya na baka namalikmata lang siya. Sa kabilang banda, kausap ng Imperial Consort ang kanyang maid habang pinagmamasdan sila ni Blue Sparrow. Matapos umalis ang maid, pumunta ang Imperial Consort sa isang tahimik at madilim na lugar. Sinabi niya, bakit walang nakasindi sa mga ilaw sa hallway? Ang tatamad ng mga tao. Bigla siyang may napansin.
Tinanong niya, sino nandyan? Medyo natakot siya. Ang nakita niya ay ang kanyang ama, si Huang Yu. Tinanong siya ng Imperial Consort, di ba umalis ka na? Ngumiti si Huang Yu at sinabi sa kanya, bakit di mo tingnan ng maayos kung sino ako? Ngumiti siya na parang demonyo, kaya natakot ang Imperial Consort. Sinabi niya, hindi ikaw ang tatay ko. Sino ka talaga? Sinabi niya na huwag siyang lalapit. Bigla, may lumitaw na berdeng liwanag mula sa katawan ng kanyang ama at nagbago ang mukha nito, nagiging kamukha niya. Tinanong siya, sino sa tingin mo ang tunay na ikaw? Nakilala ng Imperial Consort ang unmanifested poisonous insect. Sinabi ng peke na Imperial Consort sa kanya na mukhang may alam siya. Ipinakita ng peke na Imperial Consort ang emissary token at tinanong kung alam niya kung ano ito. Nakilala ng Imperial Consort ang emissary token at umatras. Bati niya ang pekeng Imperial Consort, at sinabi, ang tagasunod ng mangkukulam, si Huang Yeong, ay naghihintay ng utos ng emissary. Naisip ng Imperial Consort na ang pekeng Imperial Consort ay isang elder ng witch clan. Tinanong ng Imperial Consort sa isip, bakit ito nangyayari? Iniisip ng Imperial Consort na mahigit isang taon nang hindi siya kinontak ng witch clan. Akala niya'y tuluyan na siyang nakawala sa kanila, pero ngayon, hinahabol pa rin siya, at hawak pa rin nila ang kanyang natal poisonous insect. Kahit isa siyang noble consort, bakit napakahirap ng kanyang buhay? Sinabi ng Imperial Consort sa elder na ang elder na huli niyang nakita ay parang hindi siya ito. Sinabi ng elder sa kanya na sa loob ng Zhou Dynasty, saan man siya magpunta, ang mga tagasunod ng witch clan sa lugar na iyon ay susunod sa kanyang utos. Mula ngayon, sa capital, siya na ang magiging tanging elder ng witch clan na kailangang kilalanin ng Imperial Consort. Naisip ng Imperial Consort na ang dating elder ay may napakataas na cultivation, at sa tono ng pagsasalita ng taong ito, mukhang mas makapangyarihan pa siya. Tinanong ng Imperial Consort ang elder kung bakit siya bumisita, kung may problema ba. Sinabi ng elder sa Imperial Consort na narinig niyang nag-e-ensayo siya ng mga poisonous insects at na-expose na siya. Natakot ang Imperial Consort at sinabi sa elder na hindi na kailangang mag-alala ang elder, at siya na ang bahala. Napagpasyahan niyang ibintang ito sa third princess na si Mulu Aksho. Sumagot ang elder, marami kang ang mga plano, pero bigla siyang sumigaw at tinanong kung alam ba niya ang halaga ni Mulu Aksho sa kanilang clan. Ang kagustuhan ng clan nila ay makipag-isa sa Northern Ancient Clan, at hindi ito matutupad nang wala si Mulu Aksho. Isang Imperial Consort ang nangahas na kumilos ng sarili at sirain ang malaking plano. Takot na takot ang Imperial Consort at sinabing hindi siya nangangahas at susunod siya sa elder. Binigyan siya ng elder ng berdeng pil at sinabing, dahil ang mga chismis ay ikinalat ng kanyang kapatid, dapat niyang ipainom sa kanyang kapatid ang madness poisonous insect. Nagulat ang Imperial Consort at tinanong ang elder kung gusto ba niyang gawin niya ito sa sarili niyang kamay sa kanyang kapatid. Shocked ang Imperial Consort. Hinawakan siya ng elder at pinaalalahanan siyang huwag kalimutan na hawak nila ang kanyang natal poisonous insect. Siyempre, maaari niyang piliing lumaban, o kaya'y tahimik na magtrabaho para sa kanila. Kung gagawin niyang maayos ang kanyang trabaho, maaaring magamot pa ang sakit ng kanyang kapatid. Binigyan ng elder ang Imperial Consort ng bell at sinabing maaari niya itong gamitin para makipag-ugnayan. Sinabi ng elder na huwag kalimutan ang paggamit ng madness poisonous insect. Habang umaalis, sinabi ng elder na tandaan niya, kapag hindi nasaran ng bait ang kapatid niya pagsapit ng gabi, siya ang mababaliw. Kinabukasan, nakatingin si Duke Zhao kay Zhao Jinyo na natutulog sa kanyang kama. Binuksan ni Duke ang bintana at, habang inaalis ang kumot, sumigaw siya, gising na, Zhao Jinyo. Nagising si Zhao Jinyo dahil sa sikat ng araw. Sinabi ni Duke kay Zhao Jinyo na natutulog pa siya, anong oras na ba ngayon? Sinabi ni Duke kay Zhao Jinyo na paparating na ang protocol officer mula sa palasyo. Sinabi ni Zhao Jinyo kay Duke na hayaan na lang silang dumating, anong malaking bagay iyon. Sinabi ni Duke na lahat sila ay mga especially iyan ng Emperor. Sagot ni Zhao Jinyo, siya na ang bahala, tanong ni Duke kung may plano ba siya at aalisin na ba nila ang mga ito o hindi. Humiga ulit si Zhao Jinyo at tinanong si Duke kung aalisin ang alin. Sinabi niya kay Duke na ang isang normal na tao ay hindi dapat laging iniisip ang pakikipaglaban at pagpatay, isa siyang pino at disente na tao.
Kinuha ni Duque ang kanyang sapatos at tumingin kay Jorginho. Sabi ni Jorginho na gets na niya, gigising na siya. Sinabi pa niya kay Duque na nagbago ang isip niya at gusto na lang niyang hayaan ang mga iyon. Kung nakakainis sila, hintayin na lang na matapos ang pagpapagawa ng Princess Residence at doon niya ililipat ang mga protocol officer. Walang problema, di ba? Tinanong siya ni Duque, magpapatayo ng ano? Sinabi niya kay Jorginho na hindi na magkakaroon ng Princess Residence, hindi pa ba niya alam? Nagulat si Jorginho at tinanong si Duque kung anong parte ng kasal ang natuloy para sa prinsesa. Sinabi ni Duque na ayon sa palasyo, hindi maganda ang lagay ng Imperial's Field at hindi sila makahanap ng maayos na lupa. Sabi ni Jorginho na kung wala talaga sa ngayon, pwede ba siyang maghintay hanggang magkaroon na. Sinabi ni Duque na kung maghihintay siya, mas mabuti pang hintayin na lang niya sa susunod na buhay. Sobrang gulat si Jorginho at sinabi niya na bilang asawa, wala man lang siyang sariling tirahan, ano ba namang klaseng pinakamalaking inutil siya. Biglang narinig nilang pareho na dumating si Steward Hai. Lumabas si Unikay mula sa karwahe, at nagbigay ng direksyon si Eunuch Lee. Nagpasalamat si Eunuch Lee kay Duke Zhao at Young Master Zhao sa kanilang kagandahang loob. Nagpasalamat din si Duque kay Eunuch Lee sa kanilang pagsusumikap. Binati ni Eunuch Hai si Duke Zhao. Sinabi ni Duque na bakit nga ba nandito si Eunuch Hai ngayon, akala niya si Eunuch Lee lang ang darating. Iniisip ni Duke Zhao na si Hai Qingyan ay ang pangunahing mataas na eunuch at pinakamalapit na pinagkakatiwalaan ng Emperor, mga taong araw ay tinatawag siyang kalahating kamag-anak ng Emperor. Pero dahil sa katandaan niya, bihira na siyang lumabas ng palasyo nitong mga nakaraang taon. Kaya bakit nga ba nandito siya ngayon? Sinabi ni Eunuch Lee kay Duke Zhao na tahimik na nabubuhay si Eunuch Hai at gusto niya ng kaunting pagbabago, kaya nang marinig niya ang tungkol sa kasal, naisipan niyang sumilip at tingnan. Sinabi ni Eunuch Hai kay Duke Zhao na wala siyang masyadong oras kaya sinabi niyang ayusin muna ang mga lingkod at saka na nila pag-usapan ang iba pang bagay. Sabi ni Duque, syempre, magpakasaya muna kayo, Eunuch Hai. Nakatayo si Eunuch Hai sa tabi ni Duque nang dumaan si Eunuch Hai kay Jorginho at tinitigan niya ito. Nararamdaman ni Jorginho ang nangyari. Pumihit siya at habang tinitingnan si Eunuch Hai, naiisip niya na ang matandang eunuch na yon ay may ganang magpadala ng nakamamatay na intensyon kay Jorginho sa gitna ng araw. Pagkalipas ng ilang sandali, pumunta si Eunuch Hai sa lugar kung nasaan si Mulo Osho. Binati niya ito at sinabi na mukhang ayos naman siya. Sumagot si Mulo Osho kay Eunuch Hai, sinabing akala niya hindi na siya darating. Nang makita si Eunuch Hai, nanginginig ang mga kamay niya sa galit. Sinabi niya na noong taon na nais makita ng ina niya si Eunuch Hai sa huling pagkakataon, hindi siya nagpakita, at ngayon, sinusundan ni Eunuch Hai ang pumatay sa ina niya, si Jishinga. Sinabi ni Eunuch Hai kay Mulo Osho na mula pa noong sinaunang panahon, mahirap makamtan ang katapatan at kabutihan ng sabay. Kung magdesisyon siyang magtangi, itaguyod na lang ang galit. Inutusan ni Eunuch Hai si Mulo Osho na iparating na ang tao na hiningi niya ay nandoon na. Tinawag ni Eunuch Hai ang isang babae na papasok, si UNG. Namuti ang balat nito para hindi maakit ang pansin ng mga tao at nagbati. Sinabi ni Eunuch Hai kay UNG na mula ngayon, siya na ang personal na maid ni Mulo Osho. Sinabi ni Mulo Osho kay UNG na siguraduhin niyang hindi malalaman ng ibang tao ang pagkakakilanlan ng Quanxian clan. Tumango si UNG at tumayo. Sinabi ni UNG kay Eunuch Hai na siya'y lubos na nagpapasalamat sa kanya dahil dinala siya roon. Tinanong ni Mulo Osho kung talagang nagpapasalamat ba siya kay Eunuch Hai. Sinabi ni Mulo Osho na alam ba ni UNG kung sino si Eunuch Hai. Naguluhan si UNG. Sinabi ni Mulo Osho kay UNG na si Eunuch Hai ay walang iba kundi ang paboritong eunuch ni Jishinga, si Eunuch Hai Qingyan. Nagulat si UNG at tinanong kung si Hai Qingyan siya. Tinanong niya pa kay Eunuch Hai kung may lakas pa itong magpakita dito. Sinabi ni UNG na noong panahon na iyon, may pagkakataon siyang iligtas ang dating Divine Lord, ngunit hindi niya ginawa. Tinawag ni UNG si Eunuch Hai na isang traidor. Gumawa siya ng apoy sa kanyang kamay. Tiningnan siya ni Eunuch Hai at sinabi na wala siyang excuses para sa nangyari noon. Sumigaw si UNG at sinabi kay Eunuch Hai na tigilan na ang mga walang kwentang usapan. Sinabi niya na ngayon ay gagamitin niya siya upang alalahanin ang kaluluwa ng dating Divine Lord.
Inatake ni UNG si Unikay gamit ang kanyang kamao. Hindi kumurap si Unikay, at ang atake ni UNG ay huminto bago tumama sa kanyang dibdib, dahil sa proteksyon ng kanyang shield. Nagulat si UNG, iniisip niyang may napakahusay na pagkatuto si Unikay. Lumapit siya, pero hindi pa rin siya makatalo sa kanya. Tiningnan siya ni Unikay habang lumilipad siya papunta sa pader. Pinigilan siya ni Mulo Osho at sinabi kay UNG na tapos na sila. Sinabi ni Unikay kay Mulo Osho na tumatagal na, at oras na para siya'y bumalik sa palasyo at ipagpatuloy ang kanyang mga tungkulin. Ngunit bago siya umalis, seryosong sinabi ni Unikay kay Mulo Osho na marahil ay sobra siyang makialam. Sinabi ni Unikay kay Mulo Osho na si Zhao Jinyo ay kilalang tamad, kaya kung hindi siya nais magpakasal sa kanya, maaari niyang itigil. Bago niya matapos ang sinasabi, naramdaman ni Mulo Osho ang galit. Sinabi ni Mulo Osho kay Unikay na dahil sa kanilang nakaraan, hindi niya na kailangang magbigay pansin pa sa mga sinabi ni Unikay at mayroon siyang sariling pagpapasya. Wala nang kailangang sabihin pa. Nagulat si Unikay at naisip, posible bang seryoso si Mulo Osho sa kasal? Sinabi ni Mulo Osho kay Unikay na hindi na siya kailangang mag-alala, maaari na siyang umalis. Habang iniisip ni Unikay ang kalagayan ni Mulo Osho, napansin niyang lumaki siya sa loob ng palasyo at hindi nakatagpo ng ibang lalaki, kaya naisip niyang baka naloko siya ni Zhao Jinyo. Tinanong ni UNG kay Mulo Osho kung hindi ba nila hahayaang makaalis si Unikay ng ganoon na lang. Sinabi ni Mulo Osho kay UNG na hindi pa sapat ang kanilang pundasyon, kaya wala nang dapat gawin. Napansin ni UNG na kahit ang ganitong katinding pagkatuto ni Unikay ay hindi nakatulong upang mapanatili ang kanyang kabataan at tanong kung bakit siya mukhang matanda na. Sagot ni Mulo Osho, kung ikaw lang ang nakakaalam. Tumingin si Mulo Osho sa lamesa at nakita ang isang liham na naka-address sa kanya mula kay Unikay. Ang liham ay nagsasaad, matagal na kitang hindi nakita, masaya ako na nakatanggap ng liham mula sa iyo. Nahihiya akong harapin ang iyong kamahanan, pero dahil pinagkatiwalaan mo ako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang tulungan ka. Habang tumatagal ang buhay ko, lumalaki ang pakiramdam ng pagkakasala. Mula nang mangyari ang insidente, hirap na akong magtiis sa pakiramdam ng pagkakasala, kaya hindi ko na nakayanan ang aking kabataan, at tinutugma ko ang duwag kong puso sa pangit kong mukha. Hindi ko to sinasabi para lang magpapanggap, pero umaasa ako na kapag nakita ko ang iyong kamahanan, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Kung may kailangan kayo sa hinaharap, gagawin ko ang aking makakaya para tugunan ang inyong mga hiling. Hi, Qingyan, sinabi ni Mului kay UNG na maaari na siyang matulog sa side room mula ngayon at magiging kasama niya at maglilingkod sa kanya, kung wala ng iba, hindi na niya kailangang maging ganap na magalang. Nasiyahan si UNG at sinabi na, Toto, napakalapit nga, akala ko pa nga minsan ay kasama na ng master's bedroom. Sinabi ni Anshe kay Mulo Shui na may pag-unlad sa mga bagay na hiningi niyang imbestigahan. Ayon sa ulat ng impormante, nawala ang isip ng pangalawang anak na lalaki ng pamilya Huang kagabi. Tanong ni Mula Shu kung nawala ang isip niya ngayon, at sinabi ni UNG na oo, at malamang may nakalason sa kanya. Naisip ni Mula Shu na hindi niya nagawang lasonin siya noon at palaging nag-iingat, kaya dapat natapos na ang gulo. Tinitingnan si Mulo Shu ni UNG na may kumikinang na mga mata at sinabing nakita niya kamakailan ang kasintahan ng master mula sa malayo at talagang gwapo. Swerte ng master. Nag-iinarte si Mulo Shu at sinabi na hindi naman siya pangit, sinabi niya kay UNT na walang dahilan na banggitin pa, at napakabigat din ng pag-aasawa. Sinabi ni UNC kay Mulo Ashoy na hindi niya maintindihan. Sinabi niya na ang fiancé ni Master ay sobrang gwapo, kaya bakit niya hahayaan siyang makasama ang ibang babae bago ang kasal. Nagulat si Mulo Ashua at tinanong si UNG kung ano ang sinabi niya. Sinabi ni UNG kay Mulo Ashway na ang ibang babae na pumasok kasama niya ay ipinadala para maging personal maid niya at inatasan silang makibahagi sa isang trial marriage. Sinabi ni UNG kay Mulo Osho na ang trial marriage ay hindi ba katulad ng alam ni Mulo Akshoy kung para saan ito. Halos naging bato si Mulo Osho.